Hi guys, kumusta po kayo? Ito pong muli ang inyong lingkod si DIY KKB Informative. At ang gusto ko po namang ilahad sa inyo ay ang tatlong bagay. Unang-una, ospital. At ang pangalawa ay ang bata. At ang pangatlo ay ang incubator. At idagdag na rin natin yung doktor at nurses sa hospital. So, ayan. So, unang ating susuriin ay yung hospital. So, para saan ba itong hospital? Ito po ay para sa mga may sakit, matanda man ito o bata. At doon dinadala yung mga may sakit, di po ba? So, hospital. Doon ang dalahan ng mga may sakit. At ang iba nating mga kababayan, kahit ito yung pampubliko pa rin, ay tinitis pa rin lang dahil sa dala ng kahirapan, mag-check na lang sila. Ano ba itong sakit ko? Ako ba'y nilalagnat? Bilhin lang ako sa butika ng ordinaryong gamot. Ordinaryong gamot. Tapos, sabihin na natin may pera tayo, yung mga, hindi tayo bibili ng mga generic, yung may branded na. Ba? Para mas mabilis gumaling yung sakit. O may ubo ka man, bili ka lang ng gamot. Ito man ay tabletas o syrup. Bili tayo ng gamot kesa magpa-doktor tayo at magpa-hospital. So, yun ang buhay ng ating bawat mamayan sa ating inang bansang Pilipinas. So, bibili ng gamot para na sa ganon. Sila na yung mismo magre-reseta kaysa naman sa sila yung magpa-hospital, magbabayad sila sa hospital, at the same time, magbabayad pa rin sa doktor. At sa mag-aalaga sa mga nurses, ganyan. So, na-cover na natin yung yung hospital at saka yung itong doktor at mga nurses. Yun. Hindi naman lahat ng hospital ay ganon. Pinauna ko na po. Hindi lahat ng hospital ay may mga palpak na doktor at mga nurses. Hindi lahat. Marami po pa rin po tayo ng mga doktor at mga nurses na magagaling dito sa ating inang bansang Pilipinas. Dangan nga lamang malas nyo na lang pag natapat kayo sa mga doktor at saka mga nurses na sabihin natin hindi ginagampanan yung kanilang tungkulin. Pero marami pa rin mga doktor at nurses na talaga namang magagaling. Yun nga, sabi nga sa inyo, baka matapatan kayo dun sa mga nurses at doktor na mga hindi gumaganap o hindi talaga gumaganap sa kanilang tungkulin na sinumpaan na sila para manggamot at iligtas ang buhay ng isang tao pagdadalhin sa ospital. So, na-cover natin. Dako naman tayo sa incubator. Ang incubator po ay para sa mga bata na bagong silang at yung iba, sasabihin na natin kulang sa buwan ng ilabas o iluwal na kanyang ina sa kanyang sinapupunan. So, doon na tayo. So, incubator. Ang incubator po ay para pag-initin ang katawan ng isang bata. Kasi hindi naman po pwedeng incubator matanda. So, sa bata yun. So, ano mangyayari doon? Kung tayo nga matatanda, pagka tayo nabilad sa araw, pinagpapawisan tayo. So, pag pinagpawisan tayo, pag pinatuyo natin yung pawis natin sa ating likod o sa katawan natin, po pwede tayong ubuhin. So, pag inubo tayo at hindi natin binigyan ng pansin yung ating pawis, hindi man lang natin pinunasan, ay magkakaroon tayo ng ubo. Pwedeng pag inubo ka, magkakaroon ka ng plema sa baga. Tama po ba? Magkakaroon ka ng plema sa baga. So, pagtingin mo, ay, putya, may plema na pala ako sa baga. Ay, bibili ka na naman ng gamot para doon sa ubo, para doon sa mga plema sa baga. Pasensya na po.
Hindi naman po masamang salita yung plema. Hindi, pasintabi lang po dun sa mga kumakain kung sakali man may makapanood nito. So, yun. Isa na yung puntong yun. Pwede kang magkaroon ng ubo at magkaroon ng plema sa baga. So, yun ang dapat na ating malaman. Dahil base sa karanasan ko, ayun nga, yung aking apo'y pumasok, kulang sa buwan, ilagay sa incubator, at bandang huli, nung makadalawang buwan na, sinabi ng na kumbaga napakarami ng plema sa baga. At yun ang kanyang ikinamatay. Yung plema sa baga. Dahil at isa pa ipupunto natin dito, yung bakit may doktor na nga doon sa isang ospital, ililipat mo pa sa ibang ospital. Kasi nga, yung isang ospital na yun, may kakanyahan, merong incubator. Not like ng mga primary hospital. Yung iba, walang incubator, walang mga instrumento, walang mga gamit patungkol sa iba't ibang klase ng sakit. Walang laboratorio, walang ganon. So, overall, syempre, pag maling ospital, yung pinuntahan mo, tatanggapin pa rin yan. Kasi susuriin pa siya eh. Susuriin pa kung anong sakit mo, ganon, ganiri. Pero, grabe. Parang sa tingin ko lang, sa akin, parang hindi inaalagaan yung aking apo. Kasi, almost more than magto 2 months na naroon siya. Tapos then later on, ipalilipat nyo sa ospital. Palilipat nyo na ibang ospital dahil wala kayong mga espesyalista. Kaya, di ba? Parang bulok. Style bulok na kung kailang hindi nyo na kaya tsaka nyo palilipat sa iba. Na alam nyo na naman na ganun ang pwedeng mangyari sa isang bata. Dahil pagpapawisan yun. So, merong akong senaryo na naiisip na maaaring napabayaan yung aking apo. Maaaring gagaya nga ng sinasabi ko sa inyo example, tayo nagkaroon ng pawis at hindi natin punasan yon, nabigyan ng attention para punasan hanggang saan tuyong ka ng pawis, malamang naman magkaubo ka, malamang magkaroon ka ng pulmonya sa mga ganong senaryo. So, kaya nalulungkot na maaaring kapabayaan ng doktor at mga nurses yung nangyari sa aking apo. Kaya sa pamamagitan nito, binibigyan ko na kayo ng pointers o senaryo kung sakaling kayo magpupunta sa ospital, privado man dito o publiko, kailangan bantayan nyo. Kasi kami, hindi namin nabantayan di ba? Kung kami nga lang po pwedeng lumapit sa bata, doon sa nursery, baka sakaling mahipo pa namin yung likod, ito ba may pawis, para aming mapunasan, o mga ganong bagay ba? So, wala kaming idea kung anong nangyayari sa bata kasi nasa nursery nga sarado pa yung sabihin na natin salamin para hindi nyo makita yung mga anak-anak sa loob ng nursery. So, base sa aking karanasan, nung naroon ng aking apo, ay nabalitaan ko rin na ilang mga babies ang mga pumanaw kasama ng aking apo. Dahil ako araw-araw nagpupunta ron sinusubaybayan ko yung aking apo. Ang lakas-lakas na ng aking apo Sumisipa na nga Baga malikot na siya. Pero nasa loob siya ng incubator. At dumedede na naman siya. Dangan nga lamang may dextrose. Ganon rin. So, nung puntong meron na siyang sinasabi nilang maraming plema sa baga, tsaka na palilipat. Pero bukod pa ron, bago pa yon ay
Kumbaga, lalagyan nila ni Dr. Tubo, na tinatawag si Dr. Tubo. Wala nang alam mong gawin kundi sabihin tubuhan na yan, Dr. Tubo. Yun ang masasabi ko, si Dr. Tubo ay bago lagyan ng tubo, yung sinasabing para, hindi ko alam, hindi naman ako doktor basta ganun, tutubuhan para lumuwag ang paghinga. May oxygen na. So, hindi natin alam kung ano yung tubo na ilalagay, kung saan parte ng katawan ilalagay yung tubo, kasi sila yung may alam May alam sila na bakit talagyan ng tubo. At ang masaklapang bagay doon, guys, sila na yung doktor, sila yung nakakaalam kung ano dapat gawin. Bibigyan ka pa ng waiver, pipirmahan mo na ano't ano man ang mangyari dun sa bata ay wala kang kasalanan. Diba? Oo. Nakakalungkot yung mga ganong parte ng na sabihin na nating hugas kamay sila sa bawat ginagawa nila. Lalo na yung mga ganong sensitibong bagay. Papapirma ka pa. Iwas sa demanda sa kanila. Diba? Iwas talaga. Iwas pusoy, kumbaga. Sasabihin natin iwas pusoy. Pero nakakalungkot. Nakakalungkot yung ganong bagay. Na hanggang sa ngayon, hindi ko lubos maisip na namatayan ako ng apo dahil lamang dun sa mga ganong bagay. Mga simpleng bagay na sabihin ko simple kasi wala akong alam sa medisina Sila yung nakakaalam. Kaya lang, wala man lang silang, kagaya nung pagpupunta ako ron, magtatanong ako. Sabihin ko, nurse, kamusta na po yung aking apo? Sabihin nun, kausapin nyo na lang yung doktor. Ano po yung status? Siyempre, maantay mo yung doktor. Sasabihin naman ng doktor, kailangan po isa lang kausap ko rito para hindi na nakakalito. Bakit makalilito kayo? Hindi na raw nakakalito. Isa lang po ang kakausapin ko. Ang kakausapin ko lang po yung immediate family. Maaaring yung nanay o yung tatay ng bata. Pero ang lolo, hindi ka kasama. Ikaw pinsan, hindi ka kasama. Hindi sila mag-explain sa iyo. Samantalang ako, matanong talaga ako. Pero ang nakakalungkot dito, bakit sagutin nyo na lang kung ano nangyayari? Ako naman isang lolo nung bata na yan. Immediate family rin naman ako. Bakit hindi sabihin pa sa akin ng doktor, kailangan isa lang po kausap ko para hindi magulo. Ano yung gugulo nun? Sasagutin lang naman kung ano nangyayari doon sa bata. O ano yung status ng bata. Para sabihin mo pa sa akin, Doc, na ako hindi immediate family at doon na lang ako magtanong sa aking mga anak. Kung iba yung tanong ng aking mga anak, walang eksperyensya patungkol din sa mga doktor-doktor. Kayo naman, kakausapin nyo. Siyempre, minsan tatawagan kayo nung aking anak, wala kayo. Hindi kayo makontak. So, paano na? Ako nga yung representative na ako'y isang kadugo, isang lolo nung bata. Tapos sasagutin nyo ako ng ganyan na, hindi po, magulo pagka marami akong pagbibigyan ng impormasyon doon sa bata. Ang gabi. Kaya ako'y masamang-masama. Hindi naman lahat ng doktor, ako'y masamang-masama talaga, masamang-masama. Ang loob diyan sa mga doktor riyan at sa mga nurses na nag-aalaga ng mga pasyente. Pasintabi po, pero hindi lahat ng doktor at hindi lahat ng nurses. Yun lang po. Meron talagang mga doktor at mga nurses na tamad. Meron. Hindi ko nila lahat Marami po kayo. Nagtapos kayo ng inyong profesyon sa medisina upang bumuhay, hindi ang pumatay. Sabi, hindi naman namin kagustuhan yung gano'n yan. Hindi nyo nga kinagustuhan, pero yung pagpapabaya sa inyong tungkulin, isa na yun sa pagpatay Di ba? Pag nagpabaya kayo, yung kayo kagaya nun sa akin, tatanong lang naman ako, hindi pa kayo sumagot na maayos. Sabihin nyo pa, gusto nyo, bakit? Yung bang isasagot nyo sa anak ko at saka isasagot nyo sa akin ay magkakaiba pa. Di ba? So, kung ano yung nasa record nyo, yun rin ang isasagot nyo sa akin. Pero para sabihin nyo, para hindi magulo, maraming kausap pa. Bakit? May iniwasan kayo. Tanong lang po yun, may iniwasan kayo.
Yan ang ano eh, yan ang mahirap sa atin eh. Hindi ko makita kung saan yung lohika nyo na isa lang ang kausap nyo. Samantalang iisa lang yung record nyo na po pwede nyo pagbasihan kung ano na nangyayari sa pasyente. Isa lang. Hindi naman magkakaiba yan kung mayroon kayong record. Sasabihin nyo sa ina, ito record nyo. Nagtanong ang lolo, ito record o. Ito po. Sasagutin nyo lang. Hindi nyo pa masagot. Gusto nyo kaisa lang kausap nyo. Bakit? May iniiwasan kayo? O sabihin mga misinterpret. Ano mga akala nyo sa mga bobo? May isip din kami. Hindi ko mo kayo nagtapos. Matalino na kayo. Nayupak kayo talaga. Nayupak talaga kayo. Kaya ako may experience na rin ako sa doktor kasi may sakit ako sa puso. Marami na rin ako naramdaman sakit. Pero naalagaan ko yung sarili ko at kaya ako'y buhay pa rin ngayon. Diba? So, balikan nyo yung nakaraan kong vlog. Ang mga hinayupak na ibang doktor at nurses, hindi naman lahat marami lang. Ngayon kung kayo hinayupak na doktor o nurses, mag-comment down below kayo. Ako po yung pinatutukuyan yung tamad at hindi gumagalap sa akin tungkulin. Comment down below kayo. Aminin nyo. Kung kayo ngayon, di ba? Kayo sabihin nyo dyan sa comment section, ako po yung doktor na tinutukoy nyo. Ako yung hindi gumagawa sa tungkulin ko. Ako yung tamad na doktor. Sabihin nyo lang. Doon sa baba. Kung kayo nasasaktan doon sa sinasabi ko ng mga walang kwentang doktor, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat. Marami lang kayo. Gaya ng sinasabi ko nun, magpapacheck up ka. Ang schedule mo, Doc, alas 10 hanggang alas 12. O sabihin natin alas 7 hanggang alas 9. Umaga. O sabihin natin alauna hanggang alas 3. May doktor na alas 3 hanggang alas 5 schedule. So, doon tayo sa schedule na pinupunta ko, alas 10 hanggang alas 12. So, pupunta kami mga pasyente ron sa klinika mo. Tapos, maghantay kami. Pangkaraniwan, madalas, ang doktor, alas 10 hanggang alas 12 schedule, darating ng 10:30, darating ng 11. Minsan, pag minalas-malas ka pa, alas 12 na, sasabihin ng mga nurses, hindi po darating si Doc. I-schedule kasi merong ganito, bla bla bla, mga dahilan na hindi maintindihan. Samantalang nung kayo'y nag-aaral, kayo'y punctual, nasa oras yung inyong pasok. Dahil kasama sa grado nyo yun, sa grading system, punctuality. Tapos na maging doktor na kayo, ang dami niyong dahilan. Ang dami niyong dahilan talaga. Hindi kayo sumusunod sa inyong schedule na sinabi. Pinag-aantay nyo pa yung pasyente na dapat sana hindi na mag-aantay ng ganun. Ang pag-aantay lang namin sana yung pila. Halimbawa, sikat kayong doktor, pinipilahan kayo. Kagaya mga napupuntahan ko, may mga galing na doktor na pinipilahan at kaya pinipilahan ay magaling na doktor, magaganda yung kanyang mga nire-reseta at gumagaling ang pasyente dahil sa mga bali-balita sa mga pasyente. Pero kung kayo magaling nga kayo, pag-aantayin nyo naman yung mga pasyente, nag-aantay na nga sa pila para magkita kayo at maitanong kung ano yung mga dapat nilang gawin at hindi na dapat namin gawin patungkol sa aming mga sakit. Pero kayo naman, grabe. Magtapos nga kayong doktor, parang kayo hari-harian na yan. Base po ito sa mga eksperyensya ko, guys. Talagang napakaraming doktor na ganun. Hindi punctual. Wala sa oras yung mga dating nila. Kakalungkot. Pero may mga doktor din naman ako, kung pwede kong pangalanan yun. Papangalanan ko yun. May mga doktor talaga magagaling at punctual. Talaga iniisip nila. At saka, very sila, pagkausap nila kayo, very kind. Hindi nakaka-stress. Merong mga doktor na nakaka-stress. May sakit na nga kami. Parang pinagagalit-galitan nyo pa kami. May mga ganun doktor at may narinig din ako mga pasyente. Lintik kong pangaralan yung pasyente. Talagang wala marinig nyo. Ang taas ng boses, parang irate ba? Irate doctors. Hindi naman dapat. Alam nyo naman yun
Ba't kayo mag-a-irate sa mga pasyente? Ipaliwanag nyo na lang. Hindi parang kayo astang magulang na pinagagalitan nyo pa yung pasyente. Sabihin nyo yung tamang pamamaraan ng pakikipag-usap sa pasyente. Hindi yung medyo sisigaw-sigawan nyo pa yung mga pasyente. Tapos sisisihin nyo pa. Hindi ganun. May pinag-aralan kayo eh. Wala kami pinag-aralan. Kayo, may pinag-aralan kayo. Ang dami yung mga subject. Kasama na dyan yung psychology. Kung ako ibabalik ko kayo sa ospital at ibabalik kayo sa eskwela at pag-aaralin ko ulit kayo ng psychology. Yung ba pag-aaral ng isip at damdamin ng mga kausap nyo, yung kaharap nyo. Ganon. So, nakakalungkot po guys. Okay, kagigising ko lang pasado alas 9 na ng gabi kasi natulog ako. Puyat ako yun. Nagpahinga muna ako. Kasi tatlong gabi rin akong napuyat at sinamahan yung aking apo sa kanyang burol at hanggang sa kanyang huling hantungan. Na-video ko naman po yun. Hindi ko na ipopost. Hindi na nga ako nag-live nun. Nilive ko lang yung travel namin from dun sa pagburol hanggang dun sa huling hantungan niya. Isang memorial park. Diba? Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot talaga yung ibang doktor na ibang nurse at ibang ospital. Pera-pera lang talaga ang nangyayari dun sa iba. Hindi lahat pero marami. Marami talaga. So hanggang dito lamang po ako guys at maraming salamat sa inyong panood at sinasabi ni DIY KKB Informative, merong simula at may katapusan. Lahat tayo darating dyan sa katapusan na yun. So, thank you po. Salamat.